Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakaganda, napakainam ang ating pananampalatayang Islam. Sapagkat kung bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga sarili na matutunan ang Islam, kung bibigyan natin ito ng oras, ay napakadami tayong matutuklasan na sa buong buhay natin ay hindi natin alam. Napakadami mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailanman ay hindi magkapareho o hindi magkaparihas ang taong mayroong kaalaman at walang kaalaman. Alam ba natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung unang-unang masisira sa ating katawan? Ano yung unang-unang masisira mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Hindi natin ito masasagot maliban na lamang kung titingnan natin kung ano yung mga aral sa pananampalatayang Islam. Titingnan natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi may mga bagay na kapag hindi natin makita sa banal na Quran, ay makikita natin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun na yung pagbigay ng hatol mula sa Quran, mula sa Sunnah, o kaya ay mula sa Ijma, o kaya ay mula sa Qiyas. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa naisalaysay na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuntinu minal insani batanuhu." Batanuhu. Tingnan ninyo mga kapatid. Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang unang-unang masisira mula sa tao, yung tino masisira, hindi lamang masisira, kundi magkakaroon ng napakabahong amoy mula sa tao ay batunuhu, ang kanyang tiyan. Ang kanyang tiyan. Faman istata'a an la ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang may kakayahan o sa abot ng kanyang makakaya na hindi siya kakain maliban na lamang sa ang kanyang kakainin ay malinis, halal, dapat na gawin niya ito. Dapat na gawin niya ito. Anong ibig sabihin nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Unang-unang masisira na unang-unang magkakaroon ng napakabahong amoy sa pagpapaliwanag ng mga pantas dito sa mundo, pagkatapos ng kamatayan ng tao, o kaya ay sa kanyang libingan, ay batunuhu, ang kanyang tiyan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sikapin natin na anuman ang mga nilalagay natin sa ating tiyan ay kinakailangan na ito ay malinis. Hindi ibig sabihin na malinis na pagkain o malinis na ay huwag tayong kumain ng marumi. Hindi ang ibig sabihin ng malinis ay yung kitang-kita natin na napakalinis. Ang tinutukoy dito ay yung mga inilalagay natin sa ating tiyan, yung mga kinakain natin, iniinom natin ay mula sa halal. Mula sa halal. Kailanman ay hindi manggaling sa haram. Katulad ng riba, katulad ng pagnanakaw, katulad ng pang-aapi, katulad ng anumang bagay na makukuha mo ang mga pagkain o ang mga inumin na mula sa haram, mula sa ipinagbabawal
sa ating pananampalatayang Islam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abu Bakar As-Siddiq, mayroon siyang katulong, binata. Itong binata na ito ay binibigyan ni Abu Bakar As-Siddiq ng, pwede natin sabihin na sahod, pero sa panahon nila ay binibigyan either na isang araw, binibigyan, o kaya isang buwan ay binibigyan ng salapi. At kapag nakuha niya ang ibinigay sa kanya ni Abu Bakar, lumalabas na siya, o kaya ay mamili siya ng pagkain, at nakaugalian ni Abu Bakar As-Siddiq na kumakain siya doon sa kanyang katulong kapag may dalang pagkain. Pero tinatanong niya muna kung saan ba ito nanggaling. Ito ba ay galing sa halal? Subalit isang araw, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na binigyan niya yung kanyang katulong at lumabas na, at nang bumalik ay mayroon siyang dalang pagkain. At hindi na nagtanong si Abu Bakar As-Siddiq, kumain na doon sa pagkain na iyon. Ngayon, sinabi ng binata, sinabi ng kanyang katulong, alam mo ba kung ano yung kinain mo? Sabi niya, ano yun? Sabi niya, yung kinain mo, sa panahon ng Jahiliya, kasi hindi na nagtanong si Abu Bakar kumain na kasi tiwala na kasi lagi-lagi na siyang nagtatanong. Sa panahon ng Jahiliya, panahon ng kamangmangan, ay ang ginagawa ko, sabi niya, ay nanghuhula ako. Nanghuhula ako na hindi naman ako marunong manghula, pero dinadaya ko lang yung mga tao. At yan, mayroon akong ginawa noon na panguhula sa pamagitan ng pandaraya, hindi naman ako marunong, magaling. Nagkasalubong kami, nagkita kami, sabi niya sa labas, at binigyan niya ako ng pagkain. Binigyan niya ako ng pagkain. Nung malaman ni Abu Bakar As-Siddiq na ang pagkain na ito ay galing sa haram, kasi hindi pwede na kainin natin yung galing sa panguhula. Mismo yung panguhula ay pinagbabawal. Galing sa haram, agad-agad tinusok ni Abu Bakar As-Siddiq ng kanyang mga daliri ang kanyang bunganga. Agad-agad niyang tinusok hanggang sa lumabas na lahat ng mga pumasok sa kanyang tiyan. Lumabas ang lahat ng mga pumasok sa kanyang tiyan. Ganun katindi ang mga sahaba, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ang lahat ba ng mga kinakain natin ay magmula sa halal o kaya ay minsan ay nakakagawa tayo ng mga bagay na pinagbabawal sa pananampalatayang Islam, tulad ng pagkakaroon ng pagnanakaw, pang-aapi, pandaraya, o kaya ay pagkakaroon ng riba, 5-6, kung saan ay halimbawa nagpautang tayo at binayaran tayo at mayroong dagdag, mayroong interes yung pinautang natin. Yan ay pinagbabawal, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O kayong mga mananampalataya. O kayong mga mananampalataya. Kumain kayo sa mga malilinis na mga pagkain, sa mga halal na mga pagkain na ibinigay sa inyo bilang panustos. Ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kumain kayo mula sa mga malilinis, mga halal na mga pagkain na ibinigay namin sa inyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinigay na panustos mula sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya sikapin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah na lahat ng mga kinakain natin, lahat ng mga iniinom natin ay ibig sabihin galing ito sa halal. At kung sakali na mayroong mga natitira, kung sakali na mayroong mga natitira na mga transaksyon na nagawa natin at nandirito pa rin sa atin o sa ating pamahay, ay agad-agad na natin itong linisin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Huwag nating hayaan na malagyan ang ating tiyan ng galing sa haram, galing sa ipinagbabawal, lalong-lalo na ang ating mga anak, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Walang kamuang-muang ang ating mga anak. Huwag natin silang palakihin na ang ipapakain natin sa kanila ay galing sa haram o galing sa ipinagbabawal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.